ngayon we'll start our lesson in layering in AutoCAD. So, layers, of course. What's the command for layer? Layer, it's type for LA. So, sa nakikita natin, we have ano here, LA. Kinlik natin yung LA at lalabas si layer. Kung nakikita nyo, yan, click layering. So, babalik tayo sa definition niya. So, layers, it's way of your organizing drawing by assigning objects to layers. So, when drawing becomes visually complex, you can hide objects what you currently do not need to see. So, yung ano na yan, yung feature ni AutoCAD na yan, na pwede mong i-hide according sa layer na gagawin mo, kung paano mo siya gagawin, i-hide mo siya. So, for later on, tuturuan ko kayo on how to do that. So, in the drawing below, the doors and electrical wiring were temporarily hidden by hiding their layers. So, kung dito, nakikita nyo, the layers here are nakikita yung ano, this signifies as ilaw, lighting fixtures. This naman are convenience outlet. So, if I just click the certain layer that siguro naka-name siya ng electrical layout, it will automatically be removed. So, every color, of course, kailangan natin mag-color codes in every layers na ginagawa natin. So, to start that, layers continued. So, you gain this level of control by organizing your objects in your drawings on layers that are associated with specific function or purpose. It might be helpful to think of layers clear as plastic sheets. So, magsa-start tayo as clear plastic sheets or katulad ng mga ginagamit natin na tracing paper. So, example, this pinakailalim, yung pinaka-base floor plan na gagawin natin. So, we could rename that into floor plan. So, pwede nyo din naman i-layer ng panibago yung doors. So, doors and windows, pagsamahin na natin. So, ano pa ba yung kailangan natin? Electrical. So, fixtures. Fixtures are not movable. Ito yung mga naka-fix from the word itself, fix. Ito yung mga hindi na move na bagay sa plano. So, cabinets, yan. Or furniture. So, with layers, you can associate objects by their function or location. So, display or hide all objects related to a single operation. So, enforce line type, color, and other properties standards for each layer. So, ang sabi niya dito, important, resist the temptation to create everything in one layer. So, kailangan natin separate layers for each category. Kung makikita nyo dito, electrical categorized in a different layer. Layers are most important organizing features available in AutoCAD drawings. So, yun, bago tayo magsa-start. So, of course, pinakita ko kanina, layer controls. So, to be able to see the layer controls, kailangan natin maging organized. So, use the layer command or LA, katulad ng tinype ko kanina, to produce, layer. So, here's the layout properties display for the drawings. So, kung kanina, nakita nyo, yan. I click LA, so automatically, lalabas yung layer dialog box. Kung makikita mo dito, so I know I partially discussed some of the items that are listed here. Diba? So in making new layer, we have to create this new layer. Create this or Control-Alt-N. Click lang natin yan at mag-create tayo ng bagong layer. For activity na to, gagawa tayo ng anong pwedeng gawin. So, we can make simple plans. Like, hindi muna tayo mag-floor plan, of course, kasi kailangan na, in making plans, of course, we need to know the standards and dimension of each room.
So, hindi ko muna kayo tuturuan ng floor plan, but I will teach you on how to do furnitures. So, sa furniture na 'to gagawa tayo ng or design na lang ng gate, not furniture. Yung furniture kasi requires time. So, sa paggagawa ng gate, kailangan natin ng mga layer elevation. So, in making that, kailangan natin mag-start sa layering. So, sa gate, ano bang kailangan i-consider natin sa gate? If your gate was metal, so gagawa ako metal. Yan. So, gagawa pa ako ng ano pa yung gagawin natin? Ng cladding. So, gagawa pa ako ng stone or masonry. So, sample lang yan. So, if plan naman yung gagawin natin, pwede tayong gumawa ng floor plan. Sample lang yan. Tapos, next, ano yung ginagawa natin next ng floor plan sa mga plants? So, for their part, structural plan. Pwede kang mag-assign dito ng color. Color by color. For the project natin, gagawa tayo ng gate. So, I want to assign the metal. So, ang gagawin color niya is red. So, cladding would be yellow. So, masonry would be green. So, yan. So, gagawa tayo sa sample tayo. So, ang sabi niya dito, as indicated, layer 10 was as the to be able to activate a certain layer, kailangan natin i-click si LA. Yan. Or, hindi naman, pwede tayong pumunta dito sa layer properties. Click yan, makikita natin yung mga ginawa nating layer. So, click this to be activated. Or, ito. So, kung makikita nyo, sa kaninang natin, default niya is 0. Ang pinaka-default niyang layer is 0. So, gusto kong gamitin is masonry. O kaya ito, NGL or natural grade line. Siyempre, pinaka-base una natin gagawin is dahil elevation yung gagawin natin, yan. So, anong gagawin ko dito? Tatanggalin ko yung grade line. So, anong gagawin ko dito? I'll make this as a NGL. Kasi dun yung NGL natin. So, kung makikita nyo, if I click this one, i-on, visibility states na, if I naka-on to. So, kung gusto mo pala siyang i-on and off, kailangan tanggalin mo siya sa current layer niya, active layer. So, makikita niyo yung check na yan as an active layer. If you want to hide that line, kung nakikita niyo itong line na to, gusto ko siyang i-hide, I'll just click what? Click ko lang tong NGL. Tapos yan. So, kung gusto ko naman siyang baguhin totally, so may another tab dito. You can change the line weight or the line type niya. So, ang pag sinabing continuous, syempre it's a continuous line. So, but I can change that into something that I want. So, gusto kong gamitin is phantom. So, as you can see, if I zoom this one, you can see that the line has changed into a phantom line. So, hindi ko na siya kailangan i-change dito sa sa properties na 'to, sa line properties or so match properties kasi chinange ko na siya automatically sa layering. So, hindi lang diyan, puwede mong mabago kahit ano. So, this tab naman, line weight, indicates the weight of your your drawing ng line. So, 'yan makikita mo siya dito. So, sino yung mga nag-proper drafting? This shows the hierarchy of lines. So, hierarchy of lines requires din, siyempre kailangan mo din tantyahin. So, ito din, nagva-vary 'to sa ano yung mga depth ng mga line na ginagawa mo. This also gives information. So, next is ano 'to?
Transparency. So, hindi natin kailangan ng transparent kaya hindi ko siya i-discuss. Next. So, plot naman. So, kung makikita nyo, kaya niya sinabing plot, it's a, it's a printer, di ba? It's a printer logo. If I click ito, if halimbawa, itong si line na 'to, si NGL, kinlik ko 'to, though nandiyan siya, visibly nandiyan siya, pero 'pag pinrint ko siya, I want to print that out, wala siyang makikitang line because naka-off yung plot niya, naka-off 'to. Pero 'pag i in-on ko ulit, I'll make the same same at yan, naka-visible na siya. So, gano'n ang ibig sabihin ng plot ano. So, next is viewport. So, viewport freeze. So, nafe-freeze siya dito sa mga layout. So, mamaya ko siya i-discuss 'pag madami na tayong mga items. So, nasaan tayo? So, here's a tip. For a complex drawing, you might want to consider a more elaborate layer naming standard. For example, layer names could begin with 3 digits followed by a naming code that ito kung nakikita nyo, sa layering na ginawa nitong author natin, it says that the current layer yung naka-check. So, ito tinuro ko kanina, the light bulb indicates on and off. So, ito kung nakikita nyo, number 1, viewport. Siname niya according sa gusto niya. Depende din kung anong number. So, ninumbering niya yung mga layer niya para walang gulo. So, kung makikita mo, iba-iba din yung mga color niya, bawat layer. Kasi, it distinguish each layer to one another. So, nasan tayo? So, partial recommendation. Layer 0 is the default layer. So, katulad ng sinabi ko kanina, layer 0 is the default layer that exists in all drawings. So, kahit open ng new layer dito, open ako ng new layer, new drawings. If I click LA, the default would be 0. Open ako ng another, LA again, yan, it would be 0. So, hindi siya nawawala. Yan. Natin. So, hindi siya nawawala. So, create layer for layout viewports. So, any drawing that contains at least one dimension objects automatically includes as reserved layer named as def point. So, try natin yun, ha? Try natin mag-dimension. So, ano yung code for dimension? DLA, DLI, dim linear. So, the dimension ko to. Mag-automatic kaya ako magkaka-def points. So, let's see. So, ayun, nagka-def points tayo. Kanina, wala siya. So, ngayon, nagka-def points tayo. Automatically yun. Try natin sa mga bagong drawing. Hindi ako sure eh. Alam ko kasi meron na yun. Kaya, try natin. If I click DLI, i-dimension na siya at na-produce niya yung def point. So, tama yung sinasabi ni AutoCAD dito. So, next. So, create a layer for the behind-the-scene construction geometry, reference geometry that notes you usually do not need to see or print. So, in-explain ko kanina yon. So, sa plan, pwede yon. So, katulad ni example nito, katulad ni ilaw, pwede siyang visibly, nandyan siya sa paper space, pero pag print out natin, hindi siya mapiprint through the plot, di ba? So, next. So, create a layer for all hatches and fills. This lets you to turn them all on and off in one action. So, try natin yon. So, hatch, di ba, is H. So, nakakita ko sa mga ginawa nyong activities, sa mga parol, gumamit kayo ng hatch. So,
So, katulad ng ito yung ginawa natin for hatch, yung tone yata. So, gusto na lang natin gawin is bagong hatch. Halimbawa, yung hatch, gawin natin anong kulay? Ito na lang. So, halimbawa, these are REC. Tapos, I'll make the hatch as, as isa lang, as default. So, I'll click hatch. So, user-defined natin yung isa. Yan. So, dito, may option si hatch na yung color niya. Hatch color, pwede mo siyang iset by layer or by block. So, for this case, by layer. So, another hatch yung gusto kong gawin. User-defined. Pattern. So, hanap tayo. Yan. Makikita nyo magkaiba sila. Why? Because if I click this, naka-red pa din siya. So, hindi siya by layer. So, ayan. Ang maganda dyan, ang sabi niya kanina, if gusto mong tanggalin yung mga hatch mo sa isang drawing, you can easily adjust here. Ayoko lang silang makita. Kaya ang gagawin ko is i-on and off ko lang siya. Naka-active siya doon, kaya i-active natin yung CR. So, ayan. I-ano natin siya, i-on and off na lang. Bakit ayaw? So, bakit ayaw? Yan. So, ito, siset natin siya as hatch. Yan. Tama siya, di ba? So, i-on and off natin. Yan, natanggal siya ng pusa. So, ganun lang siya. Ganun yung sinasabi niya. Kung ayaw mong makita, kahit iba sila ng pattern, is automatically maha-hide sila. Unlike, didelete mo isa-isa yan, it takes a lot of time. So, next. Ito, in-explain ko na to kanina. This, yung ilaw, ibig sabihin, amplifies the turn-off layers. This will help you reduce your visual complexity in your drawing while you work. So, ito namang snowflakes indicates freeze. So, pag sinabing freeze, all layers that you do not need to access or for a while. So, pag sinabi niyang freeze, para siyang o-off niya, pero nandun pa din. Ma hindi mo lang siya magagalaw. So, sa sample natin si freeze. Hanapin natin si freeze. Ito. So, ito i-freeze natin. Another command is that sabi niya ito. Tapos i-freeze natin si hatch. Yan. Nawala din siya, pero na-freeze lang siya. Hindi mo siya magagalaw. Kahit anong galaw mo, hindi siya makikita. Unlike dito, on and off. Ma-on and off mo lang siya. So, titignan natin kay plot kung makikita ba siya kahit naka-freeze siya. So, let's see. Kita ba yung hatch? So, hindi din siya nakita. So, parang on and off din siya, kaso, sabi lang niya, you don't need access. It's similar to, but improves the performance in very large drawing. So, similar lang siya kay on and off, but it improves the graphic performance of your workstations, lalo na you are doing multiple projects or multiple tasks na kailangan mong gawin. So, lock layers, ito, yung my padlock. So, locking layers prevents accidental changes. So, hindi mo siya magagalaw, ibig sabihin. So, the object lock is appear faded, which helps reduce the visual complexity in your drawing. So, ito, hindi niya i-hide, bagkus, gagawin niya is, ano niya, tawag doon, i, lalighten lang niya. So, yan.
yan, nilock natin yung hatch. Pero dahil naka-lock siya, hindi ko siya ma-click. Kahit anong click ko, i-move ko siya, hindi siya move. Ang namo-move is yung mismong rectangle na naka-default as 0 kung makikita niyo. But the hatch itself, kahit na-click siya, hindi ko siya ma-move. Move objects, kahit anong pilit kong i-click, nakalitaw yung padlock button. Yung padlock na icon. So next, set default properties. So setting default properties, katulad ng ginawa natin, you can change the color, the line type, the line weight, and the transparency. New objects that you create will use these properties unless you override them. So overriding layer properties is explained later in this topic. So sabi niya, explain daw yung iba. So, quick access layer. So, ito, tinuro ko sa inyo kanina. Make current layer. So, itong check pala na to is make current layer. Ito. So, set current layer, delete layer, and kaso, syempre, kailangan naman i-clip mo pa to. Pwede mo naman siyang double click and automatically will change the active layer. Basta yung may naka-check na yon, it means it's active. So, next. So the layer properties manager takes up a lot of space and you may not always need to access all the options. For quick access to the most common layers control, use the controls in the ribbon. So, oo nga naman, tama siya. Kung ito, naka-open siya, it takes a lot of my space. Almost, siguro mga 3/4 ng space ko is nasakop niya. So, if I close this, nandito naman siya. So, I want to active certain layer. Gusto kong i-unlock si Hatch, so ma-unlock siya. So, pwede ko na siyang galawin kasi na-unlock ko na. So, kanina hindi. So, ito pwede mo din naman siyang on and off. Pwede kang mag-active ng layer. Yan. Kung makikita nyo, if I click this one, automatically nagbabago si color, si NGL, nagbago din yung properties na dito, yung line type niya kasi binago natin siya kanina. So, next. Ayan. Ito yung kanina. Yung current layer, katulad ng mga ginawa ko kanina. So, occasionally, check to make sure that the objects you create will be on the correct layer. It's easy to forget to do this. Kasi lalo na kung nagmamadali ka as designer, there are certain things na minamadali mo. Kaya kailangan memorize mo din siya or familiar ka sa mga nangyayari. So, when click a layer on its list to make the current layer, you can also click on the layer settings icon on the list to change its settings. So, next is properties. You can assign properties such as color, line type to individual object or such as default properties. So, pwede natin gagawa yon. Di-disregard muna natin yung natutunan natin kay layer by property. So, I want to make a circle. Yan. Circle. Ayokong gumamit ng mga to. Gusto kong gamitin si properties. So, click properties. Or just click this object na kailangan mo and right-click. Litaw si properties. Yan. Kung ayaw mo naman i-click yan, click properties. The type mo is properties and it will automatically open. So, yan. Makikita dyan si color. May edit mo yung color, general. Ayaw mo i-edit doon. Gusto mo isa-isa lang. So, kasi naka-default layer 0 siya. Ibig sabihin, wala kang ginawang another default layer. So, individual lang siya as gusto mo is siya lang. So, line type, pwede natin siyang baguhin as hidden. Yan. Phantom, yan. So, dito, makikita mo din yung mga iba-ibang kailangan na gamitin. Kung yung thickness ng line mo, anong gusto mo? 10? Pwede mo siyang 100, yan. So, hindi siya visual na, hindi siya na-check as visual na kahit baguhin ko. Yeah. I-ano na lang natin. I-default na lang natin. So, yung line weight niya.
So, hindi din nakikita yung line weight, still sa ano siguro, sa print preview din siya makikita. So, yung transparency, yan din sila makikita. So, next is the properties palette. So, yung properties palette, ito siya. So, ribbon tab natin. Nasaan tayo? So, sa ribbon tab natin, ito. These are the properties palette. If I click this, bababa siya. Ang mga madami. Nag-iiba sila. Dito mo naman makikita, yun. Ayaw mong i-click yung right click or type yung properties, pwede mo naman siyang baguhin dito. Tinatamad kang mag-type, so dyan mo siya babaguhin. So, next. Properties palette. Ito, yung tinuro ko kanina nga. So, annotation, ibig sabihin nito, annotated yung mga objects natin. So, ayun yung sinasabi ko, kailangan if your object is made to 1:1, kailangan if you were going to be annotated the object, kailangan naka 1:1 din yung object natin. Unlike, you will make annotation to that. So, nandito yon. Hindi, nakikita mo siya sa, ano sabi niya kanina? Nakikita mo siya sa MISC. So, yan, makikita mo siya sa general. Wala kang finlick, makikita mo lang siya. Annotation scale 1:2. Always, pag ginawa niyo mga to, lahat yan is magbabago. So, kailangan 1:1 lang palagi. So, ito na. Tinuro ko na din to kanina. So, verifying the change object properties. Ito yung kanina. So, ito, yung the selected objects niya is the electrical, yung layer is electrical. Kaso, gusto niyang baguhin yon without without changing the layer type. So, pwede natin gawin yon by properties pa din. So, halimbawa, si Hatch, natin si Hatch nito. Kakapin natin si Hatch. Gusto kong palitan yung color niya. Kaso, ayokong palitan yung ibang Hatch. So, pwede tayong pumunta dito. Di ba? Tatlong option nga yun. Pwede tayong pumunta dito sa property tab. Click right click click properties, or type properties. Yan. Kung makikita nyo, pwede nyo siyang baguhin yung color. Yun naman yung sinasabi niya doon. Next is ito, quick access to property settings. Ito na yung inano ko kanina, diniscuss ko. So, dito tayo sa Matchcraft naman. Matchcraft, basically, for a fast way to copy a properties of a selected objects, ito yung gagamitin mo. Match properties or MA in a command window. Halimbawa, I'm on a default line. Kaso, gusto ko palang gumawa ng hatch. Gusto ko palang mag-hatch ng ito. Yan. Kaso hindi ko pala nakuha. Mali pala yung layer na nagamit ko. It's on a default 0. Gusto ko siyang gawin as hatch pa din. Anong gagawin ko? Click MA. Yan. If gusto ko siyang, di ba kanina, ito yung default niya. Ito is binago na natin tong yellow. But this, ito yung kukunin natin. Kukunin niya lahat. Pati yung design. Kukunin niya is lahat ng properties nun is magiging ganito. If I click this, click ko siya sa home, yung layer niya is hatch na. Hindi na siya default katulad kanina na 0. So, yun. Next. Ito, pinakita ko na din to kanina, yung line type, di ba? So, we have different line types. So, for line types, of course, kailangan natin ito, properties, or ito, load other. Kung wala dyan, ang alam ko kasi, ang by default dito is by block or continuous lang. Ang gagawin natin is click other at mamimili tayo sa load
Load tayo, click the load, and mamimili tayo sa mga line na 'to. Ang dami-dami, 'di ba? So, zigzag, puwede yung zigzag. Try natin yung zigzag, click okey. So, nandiyan na si zigzag kung makikita niyo. Kanina wala. So, gawa tayo ng bagong layer, penetrating for zigzag. Saan kaya ginagamit si zigzag? So, sa bob wire. Ayan, bob wire. Halimbawa lang, sa gate natin may bob wire tayo. Yung gagamitin nating gate is chipipay-chipipay lang. So, alisin muna natin dito 'yan. Tanggal tayo ng mga mag-offset tayo ng okey. Halimbawa, ito gusto ko siyang gawing zigzag. Kasi ayan yung 'yan, 'di ba? Kaso naka-NGL siya, kasi ino-offset ko lang. So, diyan gagawin natin siyang wire. 'Yan, naging white na siya, 'di ba? So, 'yan, makikita niyo yung gate ko, matatapos siya ng pangit. Hmm, 'yan, 'yan siya, 'di ba? So, ito gagawin din natin siya as so, offset natin, word. Halimbawa lang 'tong gate na 'to, siyempre pangit lang siya. So, gusto ko siyang lagyan ng stone. So, si Hatch may stone, eto siya. Select ka ng object or pick eternal point. So, if you are selecting objects, kailangan lahat ng line na naka-close, ayun yung ise-select mo. So, example, this hindi siya naka-close as rectangle. I-click mo lahat yan. Yan. Kaso may tendency na magkamali ka. So, uulitin natin, Hatch ulit. So, if makikita mo, pick eternal point. Hanapin mo yung naka-emphasize na kulay blue. So, okay? So, eternal point, ayan siya. So, gusto ko siyang gawin as stone or bricks, pwede siya. So, naka-angle siya ng 45. Gusto ko lang siyang angle, ganyan. So, dito din, mababago din natin kung ano yung spacing niya. So, dito, makikita niyo sa taas, I can make 2. Siyempre, kailangan naka-scale yan sa actual building materials, diba? If bricks are anong height ng bricks kailangan, ganyan din yung hatch mo. For us na create confusion. So, itong zigzag line na 'to, pwede mo naman siyang i-offset, indicating na itong mga 'to is valve wire siya, 'di ba? Ang pangit. Pero wala tayong choice, ganyan yung gusto kong gawin na shape. Yan. So, yan yung gate natin. Lahat ng mga madidikit diyan is patay. Hindi, joke. So, for purpose lang ng meron. So, line weights, katulad ng sinabi ko kanina, the hierarchy of lines. So, ito siya. Being the pinakamanipis is 0.0. So, alam ko yung default na 'to is 30 yata siya, kaya medyo makapal. 0.5. If you are using technical pens, malalaman niyo 'to or GTEK of course, sa mga gumagamit ng GTEK, pinakamanipis ng GTEK is 0.3, 0.4, 0.5. So, yung mga Uniprint, meron siyang as low as 0.05. So, katulad ng ballpen, meron din siyang ganito sa AutoCAD. So, dito may example tayo ng mga drawing. So, these are lot type. Yan. Kung makikita niyo, may mga lot type yan. So, corresponds na yung mga hierarchy ng mga, or dito naman, this is a window. It corresponds naman yung, dito niyo makikita yung, yung depth ng mga line niya. So, ito, may makapal, may manipis, may hidden line, may manipis pa din. The dimension line consists of manipis, 'di ba? So, ito makapal siya, of course, indicating the NGL or the finished floor line. So, yun sila. So, are we all clear? Naintindihan po ba yung discussion natin? Yun. So, right now, pagkatapos ng klase natin ngayon, gusto kong gumawa kayo ng isang activity. Activity which is a gate.
na kailangan na gawin. So, files, gusto ko customizable, hindi ganyan kapangit. Dapat may dimension, complete dimension. So, for groupings, kailangan 2 or 3 groups kayo. Kung 2 kayo, of course, yung isa gagawa ng documentation, yung isa magka-CAD. So, for 3 groups, same. The 2 na walang computer or laptop is i-document nila. Kaso, syempre dapat separate sila. Kahit isa lang yung documentation, syempre iba pa din yung pang-unawa ng isa't isa, 'di ba? Iba yung naintindihan nitong procedure, iba yung naintindihan nung isang procedure. Kaya puwedeng hiwalay. So, yun lang. That's all. Shalom, thank you, and God bless all.